Project CSE Eskwela, Comprehensive Sexuality Education tungo sa sexualidad na kamalayan para sa wasto at epektibong lipunan ng ating kabataan. Bawat tao may tanong, ba't siya ganito, ba't ganon? Hayang buksan ang isipan sa konsepto ng kasarian. Tayo na sa CSkwela, CSE ay maunawaan. Buksan ang pag-iisip, bawat tao'y natatangi. Tayo na sa CSkwela, CSE ay pag-aralan. Kasarian sa kamalayan, sa pag-unlad ng lipunan. Kamusta mga ka-CSE Eskwela? Ako si Maestra Joy, ang tagapaghatid ng kaalaman ukol sa komprehensibong edukasyon sa sexualidad. Tara na, tungo sa pagbabago. Ang paksa na ating tatalakayin ay ukol sa gender, culture, and human rights. Dinisenyo ang video lesson na ito upang kayo ay magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa konsepto ng kasarian, kultura, at karapatang pantao. Sa unang aralin, ating pag-uusapan ng gender at ang kultura at kung paano ito nakakaapekto sa lipunan, sa gawi at kilos ng isang individual. Mas mainam na maunawaan muna natin ang pagkakaiba ng sex at gender. Ang sex ay ang pagiging babae at lalaki sa kanyang kapanganakan. Sila ay matutukoy bilang babae o lalaki base sa kanilang reproductive organ at istruktura ng katawan. Sa kabilang banda, ang gender naman ay tumutukoy sa gampanin na itinatalaga ng lipunan, kilos, aktibidad at katangian na idinidikta na nararapat sa isang babae at lalaki. Ito ay maaaring magbago sa bawat kultura at sa paglipas ng panahon. Lipunan din ang nagtatakda ng gender roles. Ito ay resulta ng social at cultural norms o yung mga paniniwalang panreliyon. Ang kultura ang nagsasabi kung ano ang katanggap-tanggap at hindi na mga sexual behavior. Sang-ayon sa tradisyon, ang mga kababaihan sa Pilipinas ay pinagbabawalan na pumasok sa labor force dahil sa gender role stereotyping. Dahil sila ang nagbubuntis, ito ay isang halimbawa ng gender inequality. Ang gender inequality ay diskriminasyon base sa gender na nagiging dahilan upang makasanayang bigyang pribilehiyo at prioridad ang isang gender ng higit sa iba. Kagaya ng gender inequality sa bansa. Ang mga kababaihan ay hindi nagkakaroon ng pantay na karapatan, oportunidad o pribilehiyo kagaya ng sa kalalakihan. Subalit sa pagpapatupad ng advokasya at aktibidad ng mga gender and development, ang mga issue ng gender roles ay unti-unting nababawasan sa paglipas ng panahon. Katunayan, ang Pilipinas ay nananatili sa mga nangungunang bansa sa Asia sa pagpapalit ng agwat ng gender. Ayon yan sa Global Gender Gap Report noong 2021 ng World Economic Forum o WEF. Narito ang 10 halimbawa ng cultured influence gender inequality sa mundo ayon ito sa Borgen Magazine. Una, kakulangan sa kalayaan sa paglalakbay. Sa Saudi Arabia, ang pagbabawal sa kababaihan para magmaneho ay pinawalang bisa na. Subalit sa bansa gaya ng Egypt at Bahrain, ang mga asawang lalaki ay may karapatang pigilan ng kanilang asawang babae na umalis ng bansa. Samantalang sa ibang bansa, ang mga babae ay dapat may nakasulat na permiso mula sa asawang lalaki bago maglakbay. Ikalawa ay ang kalayaan sa pag-aasawa o pagpapakasal. Ayon sa World Women 2020 report ng United Nations, ang bilang ng mga sumasailalim sa child marriage ay nababawasan.
Subalit halos kalahati pa rin ng mga kababaihan, edad 20 hanggang 24 sa Southern Asia at 2 sa 5 Sub-Saharan Africa ay nag-aasawa bago umabot ang edad na 18. Sa Pakistan naman, ang mga babae ay inaasahan tanggapin ang kasunduan sa pagpapakasal at ang pagtanggi rito ay maaaring mauwi sa tinatawag na honor killings o yung pagpatay sa babae ng pamilya ng lalaki dahil ito raw ay nagdala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Ikatlo, may kinikilingang karapatan sa diborsyo. Kinikilala ang lalaki bilang superior, kaya naman madali nilang idiborsyo ang kanilang asawa kahit sa pamamagitan lamang ng moral na pagtalikod. Sa Lebanon, ang mga babaeng naabuso ay hindi maaaring idiborsyo ng kanilang asawa. Maliban na lamang kung mayroong saksi na magbibigay ng kanyang testimonya. Maliban sa Vatican, tanging Pilipinas na lamang sa buong mundo ang hindi legal ang diborsyo. Ika-4, pagkamamamayan. Maliban sa Israel, Iran, Tunisia at parte ng Egypt, ang mga kababaihan sa Middle East ay walang karapatang ipasa ang kanilang pagkamamamayan sa kanilang anak. Ika-5 ay labanan sa frontline o frontline combat. Sa Turkey at Slovakia, pinahihintulutan ang pagsanib ng kababaihan sa sandatahan. Subalit, hindi sila pinapayagang maging bahagi ng frontline combat. Ika-6 ay karapatan sa kustodya. Sa ilang bansa, ang korte ay agad na ibinibigay ang kustodya sa ama, samantalang ang babae ay naiiwang walang anumang suportang pananalapi. Sa Bahrain, ang batas ukol sa pamilya ay hindi sistematiko na nagre-resulta sa pagkakait sa ina ng kustodya sa kanyang anak. Sa atin, ang mga bata na nasa edad 7 pababa ay nararapat na nasa pangangalaga ng edad. Ngunit maaari itong magbago kapag napatunayang hindi angkop ang ina upang magpalaki ng anak. Ika-7, karahasan. Sa bansang India, hindi kinikilala ng batas ang tinatawag na marital rape o panggagahasa sa mag-asawa. Ika-8, hadlang sa propesyon. Kahit sa maunlad na bansa, ang mga babae ay may mas mababang kita kumpara sa mga kalalakihan. Binibigyang diin ng World Economic Forum na sa Pilipinas nararapat na bigyan ng insentibo ang mga kababaihan na kabilang sa labor force. Ika-9, pagbabawal sa pagmamay-ari ng lupa. Sa maraming bansa, gaya ng North Sudan, Tanzania, Lesotho, ang pagmamay-ari ng lupa ay napupunta sa lalaki. At pang-10, daan tungo sa edukasyon. Ayon sa United Nations, 2015, 2 sa 3 na mga illiterate sa buong mundo ay mga babae. Katunayan, sa Afghanistan, may mga grupong humahadlang sa mga babae para makapasok sa paaralan. At dito nagtatapos ang ating aralin. Tandaan natin, lahat naman tayo ay nakikinabang sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Nakakatulong ito para mabawasan ang karahasan, mapabuti ang ating ekonomiya, at gawing mas ligtas ang ating komunidad. At sa CSE Eskwela, pag-aaral ay mas pinasaya. Hanggang sa muli, paalam! Bawat tao may tanong, ba't siya ganito? Ba't ganon? Hayang buksan ang isipan sa konsepto ng kasarian. Tayo na sa Eskwela, CSE ay maunawaan. Buksan ang pag-iisip, bawat tao'y natatangi. Tayo na sa Eskwela, CSE ay pag-aralan. Kasarian sa kamalayan, sa pag-unlad ng lipunan.